Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, samahan ninyo ang inyong lingkod sa isang paglalakbay kung saan ang mga kwento ng puso ay ating binibigyang buhay. Sabi nila, lahat daw ng tao ay may presyo na sa gitna ng matinding pangangailangan, kahit ang pinakamatibay na paninindigan ay kayang gibain ng pera. Pero paano kung ang sagot sa kasakiman ng mundo ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa busilak na puso ng isang musmos na hindi pa marunong sumilip sa halaga ng salapi? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya at ang isang gabing babago sa takbo ng kanyang buhay. Malamig ang gabi sa loob ng Casa Aplaya, kasing lamig ng puso ng nag-iisang taong gising pa sa mansyon. Sa mga oras na yon, nakatayo si Raja del Fuego sa harap ng malaking salaming bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang madilim na karagatang tila walang katapusan. Sa isang kamay, hawak niya ang isang baso ng pinakamamahaling alak. Sa kabilang kamay, ang alaala ng isang matamis na nakaraan na naging mapait na kasinungalingan. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang larawan ng isang babaeng nakangiti. Dati, ang nangiting iyon ang bumubuo ng kanyang araw. Ngayon, iyon ang nagpapaalala sa kanya kung gaano kabilis mabibili ng pera ang pag-ibig at katapatan. Lahat kayo, pare-pareho lang, bulong niya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa bakal na pinto sa gilid ng kanyang opisina. Isang vault. At sa gabing iyon, ang pinto niyon ay bahagyang nakaawang. Sa loob, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakasalansan ang 5 tumpok ng 1,000 piso. 5 milyon, isang pagsubok, isang masamang biro na itinadhana para sa bagong kasambahay na naka-duty sa gabing iyon. Gusto niyang patunayan muli sa kanyang sarili na tama siya, na lahat ng tao ay mahina sa tukso. Samantala, sa kusina ng mga katulong, nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang pinupunasan ang huling pinggan. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaba. Kanina pa siya tinawagan ng ospital. Mrs. De Leon, kailangan na po nating masettle ang bill ni Tala. Kung hindi po, baka mapilitan po kaming... Hindi na niya pinatapos ang sinabi ng nasa kabilang linya. Ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Alam niya ang ibig sabihin yon. Napasulyap siya sa maliit na silid sa tabi ng kusina kung saan pansamantala niyang pinatulog ang kanyang 6 na taong gulang na anak. Si Tala, ang kanyang bituin, ang kanyang buhay. May sakit ito sa puso. Isang bihirang kondisyon na nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Nang gabing iyon, wala siyang mapag-iwanan dito. Kaya isinama niya ito sa trabaho, sa kabila ng mahigpit na pagbabawal. Isinugal niya ang lahat. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Hinaplos niya ang noo ng natutulog na anak. Anak, pasensya na kung kailangan maranasan mo to. Gagawin ni nanay ang lahat. Lahat. Bumalik siya sa trabaho, bit-bit ang balde at mga panlinis. Ang susunod sa listahan na niya, ang opisina ng amo nilang si Mr. Raja del Fuego. Isang lugar na ayon sa mga kasamahan niya ay sagrado at halos hindi pinapapasok ng sinuman. Sa labas ng pinto, huminga siya ng malalim. Tandaan mo, Hiraya, para to kay Tala. Pagpasok niya, halos mapanganga siya sa karangyaan. Ngunit hindi yun ang pumukaw sa kanyang atensyon, kundi ang kakaibang katahimikan. Sinimulan niya ang paglilinis. Bawat galaw ay maingat. Bawat kilos ay may pag-iingat na huwag makabasag ng kahit ano. Habang naglilinis, hindi niya namalaya na ang pinto na kanina'y isinara niya ay hindi pala tuluyang sumara. Mula sa maliit na silid, nagising si Tala. Hinanap ng mga mata niya ang kanyang ina. Nang hindi makita, dahan-dahan siyang bumangon at lumabas. Sinundan niya ang mahinang tunog ng pagpupunas hanggang sa marating niya ang malaking pinto ng opisina.
Nanay, tawag niya sa mahinang boses. Nasa kabilang dulo ng opisina si Hiraya at hindi siya narinig. Ang mga mata ni Tala ay napako sa isa pang pinto, isang pinto na gawa sa bakal na bahagyang nakaawang. Dahil sa kanyang pagiging bata at mausisa, dahan-dahan siyang naglakad palapit doon sa kanyang sariling security room. Nakaupo si Raja sa harap ng napakaraming monitor. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatutok sa isa, ang hidden camera sa loob ng kanyang opisina. Hinihintay niya ang sandali ng katotohanan. Nakita niya nang pumasok si Hiraya. Nakita niya ang bawat kilos nito. Pero maya-maya, isang maliit na anyo ang pumasok sa eksena. Ang kanyang noo ay kumunot. Isang bata. Pinanood niya ang paglapit ng bata sa vault. Ito na. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang ina ang maglilinis at ang anak ang magnanakaw. Isang perpektong krimen, isang pamilyar na kwento ng kasakiman. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakita ni Tala ang mga pera. Ang ilan sa mga yon ay nagkalat sa gilid. Tila hindi maayos ang pagkakasalansan. Walang bakas ng pagnanasa sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nakita ni Raja ay isang bahagyang pagkunot ng noo ng bata na para bang nakakita ito ng isang bagay na magulo. Bilin ni nanay, dapat laging maayos ang lahat. Bulong ni Tala sa kanyang sarili. Sa harap ng nanlalaking mga mata ni Raja del Fuego, dahan-dahang pinulot ng maliliit na mga daliri ni Tala ang mga perang nagkalat. Hindi para ibulsa, hindi para itago. Isa-isa niya itong pinatong sa ibabaw ng tumpok. Tinatapik-tapik pa ang gilid para maging pantay. Inayos niya ang bawat salansan na para bang nag-aayos lang siya ng kanyang mga laruan. Napatitig si Raja sa monitor. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato, ay nakaramdam ng isang kakaibang pagyanig. Hindi pagnanakaw ang ginagawa ng bata. Inaayos niya. Nang matapos, ngumiti si Tala, kontento sa kanyang ginawa. At saka siya lumingon at lumabas ng vault na para bang walang nangyari. Naiwan si Raja sa kanyang upuan, tulala. Ang 5 milyong pagsubok niya ay sinagot. Hindi ng kasakiman, kundi ng pinakadalisay na kawalang malay. Matagal siyang natahimik bago dahan-dahang dinampot ang telepono sa kanyang tabi. Isang numero lang ang tinawagan niya. Gideon, sabi niya sa isang boses na seryoso at puno ng bagong determinasyon. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng iyan. Lahat. Ilang araw ang lumipas. Para kay Hiraya, ang bawat araw ay isang maliit na pakikibaka. Ang alaala ng gabing iyon sa opisina ni Mr. Del Fuego ay nanatiling isang palaisipan, ngunit mas nangingibabaw ang takot para sa kalagayan ni Tala at ang bigat ng mga bayarin. Araw ng sahod. Gaya ng dati, pumila ang mga kasambahay sa opisina ng kanilang head housekeeper na si Manang Lorna. Bawat isa ay may ngiti sa labi. Maliban kay Hiraya, ang kanyang puso ay kumakabog sa kaba. Ang sahod niya ay sapat lang para sa renta at pagkain. Paano na ang ospital? Hiraya de Leon. Tumayo siya at lumapit. Iniabot ni Manang Lorna ang isang pamilyar na puting sobre. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Mas makapal, mas mabigat. Salamat po, Manang, sabi niya. Pilit nang ngumingiti. Naghahanap siya ng isang tahimik na sulok sa hardin bago niya binuksan ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Inaasahan niyang makita ang karaniwang halaga. Ngunit ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang tumpok ng mga 1,000 piso. Binilang niya. 1, 2, 3, 10,000, 20,000. Hindi ito tama. Binilang niya ulit. At ulit. Ang sahod niya,
na dapat ay nasa 8,000 lang ay biglang naging triple at may isa pang nakahiwalay na tumpok ng pera na may nakasulat na bonus. Napauupo siya sa isang bangko, nanlalambot ang mga tuhod. Hindi ito kapani-paniwala. Nagkamali kaya sila? Ngunit ang pangalan niya ay malinaw na nakasulat sa sobre. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalala, lahat ng gabi ng pag-iyak sa takot, lahat ng dasal na hindi nasasagot, ay bumuhos sa anyo ng mga luhang hindi na niya napigilan. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat, luha ng pag-asa. Salamat po, Diyos ko. Salamat po. Hagulgol niya ng walang tunog. Niyakap niya ang sobre na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Para sa kanya, iyon nga. Iyon ang gamot ni Tala. Iyon ang kanilang pagkain. Iyon ang isang bagong simula. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho, dumaan si Hiraya sa isang maliit na tindahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, namili siya hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kagustuhan. Binilhan niya si Tala ng isang malaking kahon ng pangkulay, 12 kulay. Dati, 3 pirasong krayola lang ang kaya niyang ibigay. Binilhan din niya ito ng isang maliit na manika na matagal nang tinititigan ng kanyang anak sa tuwing napapadaan sila. Pag-uwi niya, ang tuwa sa mga mata ni Tala nang makita ang mga regalo ay higit pa sa lahat ng perang natanggap niya. Ang halakhak ng kanyang anak habang yakap-yakap ang bagong manika ay musika sa kanyang pandinig. Sa gabing iyon, habang naglilinis sa mansyon, may kakaibang gaan sa kanyang puso. Ang bawat sulok na kanyang pinupunasan ay tila mas nagniningning. Ang pagod ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong pag-asa. Hindi niya alam kung sino ang dapat pasalamatan. Si Mr. Del Fuego ba? Imposible. Ang sabi-sabi ni hindi nito kilala ang pangalan ng mga katulong niya. Marahil ay nagkamali lang talaga ang accounting. O marahil ay may himala pa rin talagang nangyayari. Sa ituktok ng Fuego Corp Holdings, ang hangin ay mas malamig, mas manipis. Si Marco Serrano, Vice President for Operations, ay tumayo sa labas ng opisina ni Raja del Fuego. Inaayos ang kanyang mamahaling necktie. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng ulat tungkol sa isang matagumpay na deal na kasasara lang niya. 3 buwan niya itong pinaghirapan. Ito na ang pagkakataon niyang mapabilib ang big boss. Nang bumukas ang pinto, pumasok siya ng may kumpiyansa. Sir, good morning. I have the final report on the Singapore acquisition. We closed it 20% below the projected cost. Nakatayo si Raja sa harap ng bintana, nakatalikod. Hindi ito lumingon, tumangulang ito ng bahagya. Leave it on my desk. Iyon lang, walang papuri, walang pagbati, isang malamig na utos lang. Para kay Marco, ang reaksyon na yon ay isang sampal. Lumabas siya ng opisina, nag-alab ang panga sa pinipigilang galit. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niya ang 2 sekretarya na nagbubulungan malapit sa water dispenser. Narinig mo na ba? Yung bagong kasambahay daw sa mansyon ni Sir. Oh, grabe. Triple daw ang sweldo? At may bonus pa. Ano kayang ginawa nun? Baka, alam mo na, espesyal ang serbisyo? Sabi ng isa na may kasamang tawa. Tumigil ang mundo ni Marco. Ang bawat salita ay tumusok sa kanyang ego na parang karayom. Isang kasambahay, isang nobody, nakatanggap ng espesyal na pabor mula sa taong ni hindi siya binigyan ng pansin. Ang inggit ay gumapang sa kanyang sistema na parang lason. Mabilis siyang bumalik sa kanyang sariling opisina, isang malawak na espasyo na may tanawin ng buong syudad. Ngunit sa sandaling iyon, parang nagiging masikip. Umupo siya sa kanyang leather chair at binuksan ang kanyang computer. Gamit ang kanyang access bilang VP, pinuntahan niya ang internal HR database ng Fuego Corp.
Hinanap niya ang listahan ng mga tauhan. Sa mansyon, lumitaw ang isang pangalan sa screen, katabi ng isang simpleng 2x2 picture. Isang babaeng may ordinaryong mukha, ngunit may mga matang tila may daladalang lungkot at determinasyon. Hiraya de Leon. Tinitigan niya ang pangalan at ang larawan. Ang galit at pagdududa ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Ano ang mayroon sa babaeng ito? Isinara niya ang laptop ng may diin. Ang opisina ay binalot ng katahimikan, maliban sa mahinang bulong na lumabas sa kanyang mga labi. Isang katulong? Tignan natin kung hanggang kailan ang swerte mo, Hiraya de Leon. Ang inggit ay isang binhi. Kapag nadiligan ng pagdududa, ito ay tutubo at magiging isang halamang makamandag. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, si Marco Serrano ay nakatitig sa monitor. At ang binhing iyon ay nagsisimula nang mag-ugat sa kanyang puso. Hindi niya matanggap. Isang simpleng katulong na binigyan ng pambihirang pabor habang siya na nagbuhos ng dugo at pawis para sa kumpanya ay tila hangin lang para kay Raja del Fuego. Tingnan natin kung ano ang espesyal sa'yo, bulong niya sa sarili. Muli niyang binuksan ang 201 file ni Hiraya de Leon. Sinuyod niya ang bawat detalye, naghahanap ng kahit anong butas, kahit anong dumi na pwede niyang gamitin laban dito. Educational attainment. High school graduate. Walang espesyal. Previous employment. Kasambahay. Waitress, factory worker. Mas lalong walang espesyal. Naiinis na napasandal si Marco sa kanyang upuan. Wala. Malinis ang record ng babae. Masyadong malinis, ngunit hindi siya sumuko. May isang seksyon pa siyang hindi tinitingnan ng maigi. Isang bahagi na karaniwang hindi pinapansin. Personal details and family background. Kinlik niya iyon. Lumitaw ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. At sa ilalim niyon, ang pangalan ng kanyang asawa. Husband, Leonardo Leo de Leon. Status, deceased. Nagpatuloy ang kanyang mga mata sa pagbasa. Cause of death, workplace accident. Former employer of spouse, Primex Construction. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Primex Construction. Biglang may umalingaw sa kanyang isipan. Isang alaalang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Isang alaalang binubuo ng tunog ng bumabagsak na bakal, sigawan, nagtatakbuhang mga tao, alikabok na bumabalot sa lahat, at isang puluong, isang lihim na pulong sa isang madilim na opisina kung saan ang pangalan ni Leo de Leon ay paulit-ulit na binanggit sa pabulong na tinig kasama ng mga salitang bayaran ng pamilya, walang testigo, isara ang kaso. Siya ang project manager noon. Siya ang nagbigay ng go signal na gumamit ng substandard na materyales para makatipid. Siya ang isa sa mga unang tumanggap ng tawag nang mangyari ang trahedya. Ang mga kamay ni Marco ay nagsimulang manginig. Ang pawis ay nanlamig sa kanyang noo. Si Hiraya, ang babaeng pinagseselosan niya, ay ang biyuda ng lalaking namatay dahil sa kanyang kapabayaan. Nabitawan niya ang hawak na mouse. Bumagsak ito sa mesa na may malakas na kalabog. Hindi ito pwede. Sa lahat ng tao sa mundo, bakit siya pa? At bakit dito pa sa teritoryo ni Raja del Fuego? Ang pagkakataon ay masyadong malaki para maging isang simpleng koinsidensya lang. Ang inggit na nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang mas malakas, mas primal na emosyon. Takot. Purong takot. Ang pag-iral ni Hiraya sa mansyon, ang biglaang pabor na ibinibigay dito ni Raja, ay hindi na isang simpleng isyu ng selos sa trabaho. Ito ay isang bomba, isang multo mula sa kahapon na nagbabalik para singilin siya. Sa mansyon, walang kamalay-malay si Hiraya sa bagyong namumuo sa buhay niya. Para sa kanya, ang araw na yon ay magan. Habang nagpupunas ng mga muebles sa pasilyo, pasimple siyang tumawag kay Tala gamit ang lumang telepono. Anak, kumusta ka dyan kay Aling Nena? Okay lang po, nanay. Nagdrawing po ako ng star. Sabi po ni teacher,
Ako daw po ang best mag-drawing. Napangiti si Hiraya. Talaga, anak? Siyempre, mana ka sa nanay eh. Ano kung gusto mong ulam mamaya pag uwi ko? Sinigang po. Yung maasim na maasim. Sige anak, ibili kita ng sangkap mamaya. I love you. I love you too, nanay. Hindi nila alam. Sa dulo ng pasilyo, papunta sa kanyang sariling silid, napatigil si Raja del Fuego. Narinig niya ang huling bahagi ng kanilang pag-uusap. Narinig niya ang lambing sa boses ni Hiraya at ang simpleng hiling ng anak nito. Sinigang. Isang pagkain ng ordinaryong tao. Isang bagay na matagal na niyang hindi natitikman. Nagpatuloy siya sa paglakad na para bang walang narinig. Ngunit pagdating niya sa kanyang silid, kinuha niya ang intercom. "Manang Lorna," sabi niya sa malamig na boses. "Yes, Sir Raja?" "Magpaluto ka ng sinigang para sa hapunan ng mga staff mamayang gabi. Siguraduhin mong masarap." "Po? Sinigang, sir? Sige po. Masusunod po." Binaba ni Raja ang intercom. Tumingin siya sa labas ng bintana. Isang maliit na bagay. Isang utos na walang sinuman ang makakahalata sa tunay na dahilan. Ngunit para sa kanya, iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na gumawa siya ng isang bagay hindi para sa kanyang sarili, kundi dahil sa narinig niyang simpleng pag-uusap. Bumalik ang focus kay Marco. Ang takot niya ay mabilis na naging desperasyon. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maunahan ang anumang pwedeng mangyari. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero mula sa kanyang madilim na nakaraan. "Hello?" Sagot ng isang garalgal na boses sa kabilang linya. "Ako to," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit madiin. "Marco? Bakit ka napatawag? Akala ko ba?" "Kailangan nating mag-usap. Agad," putol ni Marco. "Tungkol sa Primex. Tungkol sa kaso ni De Leon." Natahimik ang kabilang linya. Bumalik siya. Dugtong ni Marco. Ang bawat salita ay puno ng panganib. Ang asawa niya. Nandito siya. Pagkatapos ng tawag, binuksan ni Marco ang isang nakatagong drawer sa ilalim ng kanyang mesa. Sa pinakailalim, sa ilalim ng mga papeles na wala ng silbi, may isang manipis na folder na kulay kape at may markang confidential. Kinuha niya ito. Ang alikabok ay dumikit sa kanyang mga daliri. Binuksan niya ito at tinitigan ang mga lumang dokumento, mga pirma, mga kasunduan sa katahimikan. Isinara niya ang folder ng may diin. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon na ipinanganak mula sa takot. Hindi pwedeng mabuksan muli ito. Bulong niya sa madilim na opisina. Kahit anong mangyari, ang takot ang pinakamahusay na panggatong sa kasamaan. At para kay Marco Serrano, ang takot na mabunyag ang kanyang nakaraan ay sapat na para sunugin ang sino mang humarang sa kanyang daan. Isang gabi, 2 araw matapos matuklasan ang katotohanan tungkol kay Hiraya, sinimulan ni Marco ang kanyang plano. Hindi ito enggrande, hindi ito komplikado. Nagsimula siya sa isang simpleng bitag, idinisenyo para sirain ang tiwala, at dungisan ng isang pangalang napakalinis. Sa isang madilim na sulok ng hardin ng mansyon, kinatagpo ni Marco ang isang bagong hardinero. Si Rody, isang taong may utang na loob sa kanya. "Simple lang ang ipapagawa ko sa'yo, Rody," sabi ni Marco. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat. Iniabot niya rito ang isang makapal na sobre ng pera. Mamayang gabi, kapag ang babaeng yan, sabay turo niya sa isang litrato ni Hiraya sa kanyang telepono. "Ang naka-duty sa loob, pumasok ka sa sala. May isang porselanang florera doon na galing pa sa China. Itago mo, huwag mong basagin. Itago mo lang kung saan hindi agad makikita." Nag-alinlangan si Rody. "Sir,
Baka mahuli po ako. Hindi ka mahuhuli. Titiyakin kong may ibang pagbibintangan. Gawin mo lang. At bukas, doble pa nito ang makukuha mo. At tandaan mo, malaki ang utang na loob mo sa akin. Nawala ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Rhody, napalitan ng pagsunod na dulot ng pangangailangan at takot. Tumango siya. Gaya ng nakagawian, si Hiraya ay abala sa kanyang trabaho. Ang sala ang huli sa kanyang listahan. Maingat niyang pinunasan ang mga antigong gamit, ang mga mamahaling painting, at ang mga babasaging palamuti. Bawat kilos niya ay may kasamang dasal na sana ay walang masagi, walang mabasag. Hindi niya alam na sa bawat kilos niya may 2 pares ng mata ang nanonood mula sa magkaibang lugar. Si Marco, mula sa isang kotse na nakaparada sa labas ng gate, ay nakatutok sa isang maliit na monitor na konektado sa isang itinanom niyang microcamera. At si Raja, mula sa kanyang security room, ay pinapanood din ang lahat. Ngunit may alam siya na hindi alam ni Marco. Matapos ang insidente sa vault, inutusan niya si Gideon na maglagay ng mga karagdagang kamera sa bawat anggulo ng mansyon. Walang sino man ang nakakaalam, maliban sa kanilang 2. Nakita ni Raja ang pagpasok ni Hiraya sa sala. At ilang minuto pagkatapos, nakita rin niya ang pagpasok ng hardinero. Nakita niya ang mabilis nitong pagkuha sa florera at ang pagtatago nito sa ilalim ng isang malaking paso ng halaman sa may veranda. Isang ngisi ng pagkutya ang gumuhit sa labi ni Raja. Amateurs. Kinabukasan, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng nagpapanik na sigaw ni Manang Lorna. Nasaan ang Mingvas? Diyos ko po! Nawawala. Mabilis na kumalat ang balita. Ang lahat ng kasambahay ay tinipon sa sala. Ang tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin. Ang florerang iyon ay hindi lang basta palamuti. Isa iyon sa mga paboritong koleksyon ng yumaong ina ni Raja. Sino ang huling naglinis dito kagabi? Tanong ni Manang Lorna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Lahat ng mata ay bumaling kay Hiraya. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ako po, Manang. Pero wala po akong kinuha. Pinunasan ko lang po lahat ng gamit dito. Pagkatapos ko po umuwi na ako. Sigurado ka? Baka naman may kailangan ka lang talagang pagbayaran kaya napilitan kang... Sabi ng isa sa mga kasamahan niya. Ang boses ay puno ng akusasyon. Hindi po. Hindi ko po magagawa yon. Giit ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Siya ang bago. Siya ang biglang tumaas ang sahod. Siya ang pinakamadaling pagbintangan. Ang bawat salita ng pagdududa ay parang sampal sa kanyang pagkatao. Ang dangal na matagal niyang iningatan, ang tanging yaman na maipagmamalaki niya, ay biglang dinudungisan sa harap ng lahat. Nagsimula siyang umiyak, hindi dahil sa takot na maparusahan, kundi dahil sa sakit ng akusasyon. Wala po talaga akong kasalanan. Maniwala po kayo sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumailan lang mula sa hagdanan, malamig, ngunit puno ng kapangyarihan. Ano na ngayong nangyayari dito? Lahat ay natahimik. Si Raja del Fuego, bihis na bihis sa kanyang business suit, ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang presensya pa lang ay sapat na para pigilin ang hininga ng lahat. Sir Raja, simula ni Manang Lorna, nawawala po ang Mingvas. At bakit siya ang pinagbibintangan ninyo? Tanong ni Raja. Ang tingin ay diretsong nakatuon kay Hiraya na nooy umiiyak na. Dahil siya po ang huling nandito kagabi, sir. Hindi naglakad si Raja palapit. Hindi niya tiningnan ang mga akusador. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Hiraya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito ng malapitan, ang pamumula ng kanyang mga mata, ang panginginig ng kanyang mga labi.
At sa isang iglap, hindi isang katulong ang nakita niya, kundi isang ina, isang babaeng nasasaktan. Bumaling siya kay Manang Lorna. "Nawawala ka mo?" Ang boses niya ay kalmado. Hindi iyan nawawala. Naglakad siya papunta sa veranda. Sa pagkagulat ng lahat, yumuko siya at mula sa ilalim ng malaking paso, inilabas niya ang nawawalang plorera. Walang kahit isang gasgas, napasinghap ang lahat. Ako ang nagpalipat niyan kagabi. Pagsisinungaling niya nang walang kakurap-kurap. "May nakita akong maliit na lamat. Ipapaayos ko sana. Nakalimutan ko lang sabihin sa inyo." Ibinalik niya ang plorera sa tamang lugar at hinarap ang lahat. Ang kanyang mga mata ay tila yelo. "Tapos na ba ang drama? Bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo." Isa-isang nag-alisa ng mga kasambahay, hindi makapaniwala sa nangyari. Naiwan si Hiraya, nakatayo pa rin, tulala. Nilampasan siya ni Raja na parang hangin. Ngunit bago ito tuluyang makaalis, huminto ito sandali, hindi lumilingon. "Sa susunod," sabi nito sa isang boses na para lamang sa pandinig ni Hiraya, "mag-iingat ka." At saka ito nagpatuloy sa paglakad. Iniwan si Hiraya na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay kumakarera. Hindi na lang dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong damdamin na hindi niya maintindihan. Bakit? Bakit siya pinrotektahan ng isang taong halos hindi niya kilala? Ang kabiguan ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aalab ng galit ni Marco Serrano. Ang pagprotekta ni Raja kay Hiraya ay hindi niya nakita bilang isang simpleng pagkakataon. Nakita niya ito bilang isang deklarasyon. Isang patunay na ang babae ay may espesyal na lugar sa mundo ng taong pinakahinahangad niyang makuha ang atensyon. Kung hindi siya kayang tanggalin ng simpleng pagnanakaw, bulong ni Marco sa sarili habang nakaupo sa dilim ng kanyang opisina. Kung gayon, kailangan natin ng isang krimen na kahit si Raja del Fuego ay hindi kayang pagtakpan. Naintindihan niya ngayon. Hindi sapat ang pagdududa. Kailangan niya ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na aalog sa pundasyon ng Fuego Corp. Isang kasalanan na ang parusa ay hindi lang pagkatanggal sa trabaho, kundi pagkasira ng buong buhay. Corporate espionage. Pagbebenta ng sikreto ng kumpanya. Ilang araw at gabing nagplano si Marco. Makalipas ang isang linggo, inilunsad niya ang kanyang pinakatusong sandata. Hindi na ito isang simpleng bitag. Ito ay isang masalimuot na web ng kasinungalingan, hinabi sa tulong ng teknolohiya at ng kanyang access sa sistema ng kumpanya. Una, kinontak niya ang isang underground hacker, isang taong may malaking utang na loob sa kanya mula sa mga dati nilang illegal na transaksyon. "Kailangan kong magtanim ng ebidensya," sabi ni Marco sa kabilang linya. Ang boses ay walang emosyon. "Gusto kong palabasin na ang isang IP address mula sa isang maliit na internet cafe sa Barangay Pag-asa ay nag-access sa private server ni Raja. Pagkatapos, gusto kong magkaroon ng peking email trail, isang email mula sa isang dummy account na ipapadala sa pinakamalaking kakumpetensya natin, ang Sterling Global. Ang email ay maglalaman ng blueprint ng bago nating geothermal project sa Batangas." "Mahirap yan, Marco. Mahigpit ang security ni Raja," sagot ng hacker. "Walang mahirap kung tama ang bayad," giit ni Marco. "At siguraduhin mong ang lahat ng digital footprint ay maituturo sa isang tao." Si Hiraya de Leon. Isang umaga, ang Fuego Corp Holdings ay ginulantang ng isang emergency board meeting. Ipinatawag ito mismo ni Marco Serrano na may daladalang folder at isang anyo ng matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Sa loob ng boardroom, ang tensyon ay halos mahahawakan. Naroon ang mga pinakamataas na opisyal ng kumpanya,
Lahat ay nagtataka sa biglaang pagpupulong. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Raja. Ang kanyang muka ay parang isang maskarang hindi mabasa. Mga Ginoo, mga binibini, simula ni Marco, ang kanyang boses ay nagpapanggap na mabigat sa kalungkutan. Mayroon tayong lason sa loob ng ating kumpanya. Isa-isa niyang inilatag ang kanyang mga ebidensya. Ang pekeng server logs, ang printout ng mga pekeng email, at ang huling pako sa kabaong. Isang pekeng bank statement na nagpapakita ng malaking deposito sa isang account na nakapangalan kay Hiraya de Leon na di umano'y galing sa isang subsidiary ng Sterling Global. Ang geothermal project ay ang pinakamalaki nating proyekto sa susunod na 5 taon. Ang blueprint na ito, kung mapupunta sa kamay ng Sterling, bilyon-bilyon ang mawawala sa atin. Nagsimula ang bulungan sa loob ng kwarto. Ang mga tingin ng pagkabigla ay napalitan ng tingin ng galit. Sino ang Hiraya de Leon na yan? Tanong ng isang miyembro ng board. Isa siyang kasambahay sa mansyon ni Sir Raja. Sagot ni Marco. Tinitiyak na may sapat na diin sa salitang kasamami. Kasambahay para ipamukha ang kabalintunaan ng sitwasyon. Lahat ng mata ay bumaling kay Raja. Hinihintay nila ang kanyang reaksyon. Ang kanyang hatol. Tinitigan ni Raja ang mga papel sa kanyang harapan. Ang mga ebidensya ay mukhang perpekto. Masyadong perpekto. Kilala niya ang sistema ng kanyang seguridad. Alam niyang halos imposible itong mapasok. Ngunit ang ebidensya ay nasa harap na ng lahat. At ang pressure mula sa board ay hindi maaring balewalain. Ang kanyang isipan ay bumalik sa gabing iyon sa security room. Ang isang batang maingat na nag-aayos ng pera, ang isang inang nagtatrabaho ng may dignidad, hindi sila magkakatugma sa larawang ipinipinta ngayon ni Marco. Ngunit bilang CEO, kailangan niyang kumilos base sa ebidensya, hindi sa pakiramdam. Tumayo siya. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Isuspendido si Hiraya de Leon, effective immediately. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang bakas ng emosyon. Magkaroon ng full-blown investigation. Walang sino mang pwedeng makipag-usap sa kanya maliban sa legal department. Understood? Tumango ang lahat. Isang ngiti ng tagumpay ang palihim na sumilay sa mga labi ni Marco Mompapakawa. Ang balita ay dumating kay Hiraya na parang isang kidlat sa isang maaliwalas na langit. Ipinatawag siya sa opisina ni Manang Lorna kung saan naghihintay ang 2 unipormadong security guard at isang abogadong hindi niya kilala. Hiraya de Leon, simula ng abogado sa isang formal na tono. Dahil sa isang sensitibong investigasyon na isinasagawa ng kumpanya, ikaw ay sinuspinde sa iyong trabaho nang walang bayad hanggang sa susunod na abiso. Bawal kang pumasok sa alinmang pag-aari ng FegoCorp. Pinagbabawalan ka ring makipag-ugnayan sa sino mang empleyado ng kumpanya. Hindi maintindihan ni Hiraya ang nangyayari. Po, anong investigasyon? Ano po ang kasalanan ko? Hindi namin maaaring sabihin ang mga detalye sa ngayon, sagot ng abogado, na iniabot sa kanya ang isang formal na sulat. Basahin mo na lang yan. Ngayon, kailangan mo nang kunin ang iyong mga gamit at umalis. Ang mundo ni Hiraya ay gumuho. Ang pag-asa na naramdaman niya nitong mga nakaraang linggo ay biglang naging abo. Habang naglalakad siya palabas ng gate, bit-bit ang kanyang maliit na bag, pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Hindi niya alam kung ano ang kanyang kasalanan. Ang alam niya lang, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa para kay Tala ay bigla na lang binawi. Malayo sa mansyon, sa loob ng isang itim na sasakyan, pinanood ni Gideon Reyes ang lahat. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang boss. Sir, nakaalis na po siya. Katahimikan ang sumagot sa kabilang linya bago nagsalita si Raja. Ang kanyang boses ay mas malamig pa kaysa dati.
puno ng isang bagong panganak na galit at determinasyon. Gideon, hindi ko siya pinagdududahan. Ang gusto kong malaman ay kung sino ang may gawa nito. Hanapin mo siya. Para kay Gideon Reyes, ang utos ni Raja del Fuego ay hindi isang simpleng trabaho. Ito ay isang misyon. Sa loob ng 20 taon, siya ang anino, ang mata, at ang tainga ng pamilya del Fuego. At sa lahat ng taon na yon, natutunan niyang kilalanin ang pagkakaiba sa boses ng kanyang amo, ang boses ng negosyante, ang boses ng nagagalit, at ang pinakabihirang marinig, ang boses ng isang taong handang pumatay para sa prinsipyo. Iyon ang boses na narinig niya sa telepono. Sa kanyang high-tech na command center sa basement ng Fuego Corp Tower, si Gideon ay napapaligiran ng mga monitor na nagpapakita ng mga linya ng code, satellite maps, at mga security feed. 2 araw na siyang hindi natutulog. Ang kanyang tanging kasama ay ang walang katapusang tasa ng itim na kape at ang determinasyong mahanap ang hinihingi ng kanyang amo. Ang katotohanan, ang mga ebidensyang inilatag ni Marco ay, sa unang tingin, perpekto. Ngunit para sa isang sanay na tulad ni Gideon, ang pagiging perpekto nito ang siyang unang senyales ng panloloko. Masyadong malinis. Bulong ni Gideon sa kanyang sarili habang sinusuri ang digital trail. Ang IP address na ginamit ay madaling matrace pabalik sa isang internet cafe sa Barangay Pag-asa. Masyadong madali. Ang isang tunay na corporate spy ay gagamit ng maraming layers ng proxy servers, VPNs, para halos imposibleng matunton. Ito ay parang isang imbitasyon para sundan, isang patibong na idinisenyo para ituro ang lahat sa isang direksyon. Sinimulan niyang i-backtrace ang digital signature ng pekeng email at doon niya natagpuan ang unang maliit na hibla. Isang maliit na piraso ng metadata na nakalimutang burahin ng hacker ni Marco. Isang fragment na, kapag pinagsama-sama, ay nagturo sa isang server na pagmamay-ari ng isang kumpanyang dati nang na-blacklist ng Fuego Corp para sa mga iligal na gawain. Isang kumpanyang may connection noon kay Marco Serrano sa isang lumang proyekto. Gotcha! Mahinang sabi ni Gideon, ngunit hindi ito sapat. Ang ebidensyang ito ay nagpapatunay lang na may frame-up, ngunit hindi nito sinasagot ang pinakamahalagang tanong. Bakit? Bakit si Hiraya? Ano ang motibo na magtutulak sa isang vice president na gumawa ng ganito kalaking gulo para lang masira ang isang hamak na kasambahay? Hindi ito tungkol sa selos sa trabaho. Masyadong malaki ang sugal. May mas malalim na dahilan at para mahanap iyon, kailangan niyang maghukay hindi sa mga server, kundi sa nakaraan. Inilipat ni Gideon ang kanyang imbestigasyon mula kay Hiraya papunta kay Marco. Sinimulan niyang halongkatin ang bawat detalye ng buhay nito, ang kanyang financial records, ang kanyang mga dating koneksyon, at ang pinakaimportante, ang kanyang employment history bago pa man ito mapunta sa Fuego Corp. At doon, sa ilalim ng listahan ng mga kumpanyang pinagtrabahuan ni Marco, isang pangalan ang tumalon mula sa screen at tila sumampal kay Gideon. Primex Construction, Project Manager, 2015 to 2018. Biglang may nag-iba sa paligid. Ang mga piraso ng puzzle na kanina ay magkakalayo ay nagsimulang maglapit sa isa't isa. Mabilis niyang binuksan ang isang search engine at tinype ang Primex Construction Accident 2017. Lumitaw ang ilang mga resulta. Karamihan ay mga maliliit na balita lang, mga artikulong tila sinadyang ibaon sa ilalim ng mas malalaking headline. Ngunit isa ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang blog post mula sa isang maliit na community newspaper. Minor construction mishap in Primex site leaves 1 dead. Pinuksan niya ang artikulo. At habang binabasa niya ang bawat salita, ang kanyang paghinga ay unti-unting bumibigat. Isang scaffolding ang bumagsak, isang construction worker ang nasawi. Ang pangalan ng biktima, Leonardo Leo
De Leon. Ang project manager na nagpahayag ng matinding kalungkutan at nangakong tutulungan ng pamilya. Marco Serrano, napasandal si Gideon sa kanyang upuan, nanlalaki ang mga mata sa katotohanang nabubuo sa kanyang harapan. Si Hiraya De Leon, ang byuda, ang multo ng nakaraan ni Marco. Ito na. Ito ang koneksyon. Hating gabi na nang kumatok si Gideon sa pinto ng opisina ni Raja sa mansyon. Pagpasok niya, nadatnan niya si Raja na nakatayo sa harap ng bintana, nakatingin sa karimlan. "Nahanap mo na?" tanong ni Raja, hindi lumilingon. "Opo, sir," sagot ni Gideon. Ang kanyang boses ay seryoso. "Nahanap ko na kung paano." Inilatag niya sa mesa ang mga dokumento. Ang technical data na nagpapatunay sa frame-up, ang mga bank transfer sa hacker. Tiningnan ito ni Raja. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Alam ko nang may nag-setup sa kanya. Ang tanong ko, Gideon, ay bakit? Ito na ang sandali. Huminga ng malalim si Gideon at inilapag ang huling piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Isang printout ng lumang artikulo. "Sir, hindi po ito tungkol sa selos o sa posisyon sa kumpanya. Ito po ay tungkol sa nakaraan." Itinuro niya ang pangalan sa papel. Ang asawa ni Hiraya, na si Leo De Leon, namatay po siya sa isang construction accident 5 taon na ang nakalipas. Sa isang proyektong hawak ng kumpanyang ito, itinuro niya ang isa pang pangalan. At ang project manager noon, sir, ay si Marco Serrano. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang kinuha ni Raja ang papel. Binasa niya ang bawat salita. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa papel. Sapat na para lukutin ito. Sa wakas, naintindihan na niya ang lahat. Ang desperasyon, ang kalupitan. Hindi sinusubukan ni Marco na paalisin si Hiraya. Sinusubukan niyang burahin ang isang multo. Ang lamig sa mukha ni Raja ay biglang napalitan ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang kalmadong galit. Isang galit na nag-aapoy sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumingon kay Gideon. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. "Hayop siya," sabi ni Raja sa isang boses na halos pabulong, ngunit puno ng lason. Tumingin siya sa labas, sa syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang isipan ay malinaw na ngayon. Ang kanyang layunin ay simple na lang. "Hindi lang natin siya sisirain, Gideon," sabi ni Raja. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang patalim. "Dudurugin natin siya." Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang pabigat na idinadagdag sa balikat ni Hiraya. Ang sulat ng suspension ay hindi lang isang papel. Ito ay isang pader na humaharang sa kanya mula sa mundo. Sa kanilang maliit na inuupahang kwarto sa Barangay Pag-asa, ang balita ng kanyang pagkasuspinde ay kumalat na parang apoy. Ang mga kapitbahay na dati bumabati sa kanya, nang may ngiti ay ngayoy tinitingnan siya na may kasamang pagdududa at panghuhusga. Ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya sa tuwing siya'y lalabas para bumili ng tinapay. Siya yan, di ba? Yung natanggal sa trabaho sa mansyon. Nagnakaw daw. Pero malakas ang kapit kaya sinuspindi lang. Kawawa naman ang anak. Ano na lang ang magiging kinabukasan niyan? Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso na parang mga bubog. Ngunit ang pinakamasakit ay ang epekto nito sa kanyang anak. Isang hapon, umuwi si Tala mula sa paglalaro sa labas, umiiyak. "Nanay, ayaw na po nila akong kalaro. Sabi po nila, magnanakaw daw po kayo." Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Hiraya. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit, pinipigilan ang sariling mga luha. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata ang isang kasalanang hindi naman niya ginawa? "Hindi totoo yun, anak," sabi niya. Ang boses ay nanginginig.
Huwag kang maniniwala sa kanila, okay? Mahal na mahal ka ni nanay. Ngunit ang mga problema ay hindi nagtapos doon. Isang umaga, isang katok sa pinto ang sumalubong sa kanila. Ang may-ari ng apartment, isang matabang babae na may mataray na mukha, ang naroon. Hiraya, isang linggo ka nang delayed sa bayad. Narinig ko ang nangyari sa trabaho mo. Pasensya na, pero hindi ito charity. Bibigyan kita ng 3 araw para magbayad at umalis. Aling Martha, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Hiraya. Maghahanap po ako ng bagong trabaho. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon. Wala nang panahon-panahon. Kung wala kang pera, labas! Sabi ng babae bago isara ang pinto ng malakas. Naiwan si Hiraya na nakatayo roon, tulala. Ang mga pader ng kanyang munting mundo ay unti-unting gumuho. At ngayon, pakiramdam niya'y nababaon na siya sa ilalim. Sa kanyang desperasyon, sinubukan niyang tawagan ang opisina ng Fuego Corp. Sinubukan niyang hanapin si Manang Lorna, si Gideon, kahit sino. Ngunit lahat ng tawag niya ay hinarang. Sinubukan niyang pumunta sa gate ng mansyon, ngunit hinarang siya ng mga gwardya. May utos po, ma'am. Bawal po kayong pumasok. Isang pangalan na lang ang naiisip niya. Ang taong minsan ay nagligtas sa kanya. Si Mr. Raja del Fuego. Ngunit sino ba siya para umasa? Isa lang siyang kasambahay. Bakit siya tutulungan ng isang bilyonaryo? At ayaw niyang maging pabigat. Ang lalaking iyon, sa kabila ng pagiging masungit, ay ang tanging taong nagpakita sa kanya ng kabutihan sa lugar na yon. Ang huling bagay na gusto niyang gawin ay ang idamay ito sa kanyang problema. Gabi na. Umuulan ng malakas sa labas na tila nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Nakaupo si Hiraya sa sahig ng kanilang halos wala nang lamang kwarto. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Tala. Yakap-yakap ang manikang binili niya noong mga araw na puno pa siya ng pag-asa. Pinagmasdan niya ang muka ng kanyang anak. Payapa. Walang kamalay-malay sa unos na kanilang kinakaharap. At sa sandaling iyon, nagdesisyon si Hiraya. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi ito tungkol sa kanyang dangal o sa kanyang pangalan. Ito ay tungkol kay Tala. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak mula sa mundong ito na napakadungis. At hindi nila yon magagawa dito. Dahan-dahan siyang tumayo. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang maliit na ballpen. Umupo siya sa sahig at sa liwanag ng isang maliit na kandila, nagsimula siyang magsulat. Mr. Del Fuego, hindi ko po alam kung aabot ito sa inyo. Gusto ko lang po magpasalamat sa kabutihan ninyo. Salamat po sa pagtanggol ninyo sa akin noon. Hindi ko po malilimutan yon. Hindi ko po alam kung ano ang kasalanan ko, pero maniwala po kayo. Wala po akong ginawang masama. Siguro po, hindi lang talaga para sa akin ang lugar na ito. Aalis na po kami ni Tala. Huwag na po ninyo kaming hanapin. Ayoko na po kayong maabala pa. Salamat po ulit sa lahat. Gumagalang. Hiraya tinupin niya ang sulat at inilagay sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinuha niya ang kanilang maliit na bag na naglalaman lang ng ilang pirasong damit at ng mga gamot ni Tala. Dahan-dahan niyang kinarga ang natutulog niyang anak. Binalot ito sa isang kumot. Sa huling pagkakataon, nilibot niya ng tingin ang kwartong naging kanilang tahanan. Bago siya tuluyang lumabas, humalik siya sa noo ni Tala. Patawarin mo si nanay, anak, bulong niya. Dala-dala ang pinakamamahal niyang yaman. Lumabas si Hiraya sa gitna ng malakas na ulan. Naglakad siya patungo sa sakayan ng bus. Palayo sa syudad, palayo sa mga akusasyon, palayo sa lahat. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ngunit para sa kanya, ito na lang ang tanging paraan. Ito ang pagtatapos ng pag-asa. Samantala, sa loob ng command center, nagmamadaling pumasok ang isang tauhan ni Gideon. Sir! Sir Gion! Ano yon? Tanong ni Gideon. Nakasalukuyang kausap si Raja sa telepono. Pinaplano ang kanilang susunod na hakbang.
Sir, si Hiraya de Leon po. Umalis na. Nakita po siya ng asset natin na sumakay sa bus papuntang probinsya. Natahimik si Gideon. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagtigil sa paghinga ni Raja. Ano? Ang boses ni Raja ay halos hindi maririnig. Umalis siya. Naiwan si Raja sa kanyang opisina. Hawak ang telepono. Nakatingin sa kawalan. Ang babaeng gusto niyang protektahan, ang babaeng nagsimulang magpabago sa kanya, ay sumuko na at wala siyang nagawa para pigilan ito. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang si Raja del Fuego ay nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pagkatalo. Ang biyahe sa bus ay tila isang panaginip para kay Hiraya. Ang mga ilaw ng syudad ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng kadiliman ng probinsya. Sa bawat kilometrong kanilang nilalakbay palayo, pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang pagkatao na naiiwan. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang payapang mukha ng natutulog na si Tala sa kanyang kandungan, alam niyang tama ang kanyang desisyon. Bumaba sila sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna, kung saan walang nakakakilala sa kanila. Gamit ang natitirang kaunting pera, umupa siya ng isang maliit na kwarto sa likod ng isang palengke. Ang buhay ay mas mahirap. Ang amoy ng palengke at ang ingay ng mga tricycle ang kanilang bagong umaga. Ngunit dito, walang mga mapanghusgang mata. Dito, sila ay mga anino lang, nagsisimula muli mula sa wala. Nakatanggap si Hiraya ng trabaho bilang tagahugas ng plato sa isang maliit na karinderya. Ang sahod ay kakarampot, sapat lang para sa kanilang pagkain at sa upa. Bawat gabi, pagkatapos ng 14 na oras na trabaho, umuuwi siyang pagod na pagod, amoy mantika at pawis. Ngunit sa pag-uwi niya, isang ngiti mula kay Tala ang nagpapawi ng lahat ng kanyang paghihirap. Isang gabi, habang hinahalungkat ang kanilang nag-iisang bag para hanapin ang damit ni Tala, may nahulog mula sa isang lihim na bulsa nito. Isang maliit, luma, at tupi-tuping notebook. Iyon ang notebook ng kanyang yumaong asawa. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ito. Dahan-dahan niyang binuklat. Sa loob, nakasulat ang sulat kamay ni Leo. Hindi ito isang diary. Ito ay isang talaan. Isang talaan ng mga araw na hindi sila pinasahod ng tama. Isang talaan ng mga murang materyales na pinapagamit sa kanila. Isang talaan ng mga reklamo ng kanyang mga kasamahan na hindi pinakinggan. Sa huling pahina, may isang pangungusap na isinulat ni Leo ilang araw bago siya maaksidente. Hindi baling mahirap, Hiraya ko. Ang mahalaga, marangal. Lalaban tayo para sa tama. Habang binabasa niya ang mga salitang iyon, ang mga luhang pinipigilan ni Hiraya ay bumuhos. Ngunit hindi na ito luha ng pagkatalo. Ito ay luha ng panghihinayang. Bakit siya tumakbo? Bakit siya sumuko? Ang pagtakas ba ay ang tamang paraan para ituro kay Tala ang kahalagahan ng dangal? Niyakap niya ang notebook. Ang papel na iyon, na puno ng mga hinaing ng kanyang asawa, ay naging isang sulo sa kanyang madilim na gabi. Biglang nag-apoy muli ang isang bagay sa loob niya. Isang apoy na matagal nang pinatay ng takot at pag-aalinlangan. Ang apoy ng paglaban, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Leo, para kay Tala, at para sa lahat ng mga taong inaapi at walang kakayahang lumaban. Sa Maynila, ang mansyon ni Raja del Fuego ay naging isang war room. Ang pag-alis ni Hiraya ay hindi niya tinanggap bilang isang pagkatalo, kundi bilang isang hamon. I-deploy mo lahat. Utos ni Raja kay Gideon, ang kanyang boses ay walang lugar para sa argumento. Gamitin mo lahat ng ating assets. Bawat airport, bawat seaport, bawat terminal ng bus. Gusto kong makita ang mukha niya sa bawat CCTV camera sa buong Luzon. Hanapin ninyo siya. Para kay Raja,
Hindi na ito tungkol sa isang kasambahay na na-frame up. Naging personal na ito. Ang pag-alis ni Hiraya ay parang isang sampal sa kanya, isang paalala ng kanyang kabiguan na protektahan ang isang taong inosente at sa isang sulok ng kanyang puso na hindi niya gustong aminin, natakot siyang baka hindi na niya ito makita muli. Ilang araw ang lumipas, bawat ulat na dumarating ay negatibo. Tila naglaho na parang bula si Hiraya. Ngunit hindi sumuko si Raja. Araw-araw, tinatawagan niya si Gideon. Any news? At araw-araw pareho ang sagot. Wala pa po, sir, pero malapit na po tayo. Hanggang sa isang hapon. Sir, sabi ni Gideon sa telepono, may bagong sigla sa kanyang boses. Mayroon na po tayong lead, isang transaction sa isang money transfer service sa isang maliit na bayan sa Laguna. Isang maliit na halaga, pinadala sa isang clinic para sa pambayad ng gamot. Ang pangalan ng pasyente? Tala de Leon. Ang nagpadala, Hiraya de Leon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Raha. Good. Huwag niyo muna siyang lapitan. Ipadala mo ang pinakamagaling mong tao para bantayan lang siya. I need to know she's safe. Kinabukasan sa karinderya kung saan nagtatrabaho si Hiraya, isang pamilyar na anyo ang pumasok. Si Gideon Reyes, nakasuot ng simpleng polo shirt at maong, umupo sa isang sulok at umorder ng kape. Pinanood niya si Hiraya mula sa malayo. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang isang bagong tigas, isang bagong determinasyon habang ginagawa nito ang kanyang trabaho. Nang mag-isa na lang si Hiraya sa labas, nag-aayos ng mga upuan, dahan-dahan siyang lumapit. Hiraya. Nagulat si Hiraya at napalingon. Ang pagkabigla ay malinaw sa kanyang mukha nang makilala niya ang security consultant ni Mr. Del Fuego. Paano niyo po ako nahanap? Hindi mahalaga yan, sabi ni Gideon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mahalaga, pinapahanap ka ni Mr. Del Fuego. Bakit po? Tanong ni Hiraya. Ang puso ay nagsimulang kumabog. Para po ba isampa na ang kaso sa akin? Umiling si Gideon. Kinuha niya ang kanyang telepono, pinindot ang isang numero, at iniabot ito kay Hiraya. Siya ang kausapin mo. Nag-aalangan man, kinuha ni Hiraya ang telepono at inilagay sa kanyang tainga. Hello? Isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar, malakas, at sa pagkakataong ito, puno ng isang bagay na hindi niya pa naririnig dati, isang bakas ng kaluwagan. Hiraya, sabi ni Raja del Fuego, pumalik ka. Oras na para lumaban. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay ibang-iba sa pag-alis ni Hiraya. Kung dati puno siya ng takot at kawalan ng pag-asa, ngayon, sa tabi niya sa loob ng isang marangyang itim na sasakyan, ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Ang notebook ni Leo ay nasa kanyang bag, isang sandata, at ang boses ni Raja sa telepono ay ang kanyang naging pangako. Kinabukasan, ang boardroom ng Fuego Corp Holdings ay muling napuno ng mga pinakamataas na opisyal. Ngunit sa pagkakataong ito, may mga bagong mukha. Ilang piling miyembro ng media at mga abogado ay naroroon, nagbibigay ng kakaibang bigat sa atmosfera. Pumasok si Marco Serrano sa kwarto na may ngiti sa labi. Para sa kanya, tapos na ang laro. Ang pagpupulong na ito ayon sa memo ay para sa final resolution ng kaso ng corporate espionage. Ito na ang araw ng kanyang ganap na tagumpay. Umupo siya sa kanyang karaniwang pwesto, malapit sa kanang kamay ng CEO. Ngunit bago pa man siya magsimula, ang malaking pinto ng boardroom ay muling bumukas. Lahat ay napatingin. Mula sa pinto, pumasok si Raja del Fuego. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, naglalakad ng may taas noo, ay isang babaeng hindi nila inaasahan. Si Hiraya de Leon,
Hindi na siya ang dating kasambahay na laging nakayuko. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida na ipinrovide ni Gideon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang takot. Napalitan ito ng hindi matitinag na katatagan. Ang nangiti sa labi ni Marco ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng pagkabigla at isang malamig na kaba. Anong ginagawa ng babaeng ito dito? Good morning, bati ni Raja. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lamig na nagpatindig ng balahibo sa lahat. Salamat sa pagdating ninyo. Let's get straight to the point. Ikinumpas ni Raja ang kanyang kamay. Si Gideon, na nakatayo sa gilid, ay pinindot ang isang remote. Ang malaking screen sa likod ng conference table ay biglang umilaw. Nitong mga nakaraang linggo, pagpapatuloy ni Raja, ang kumpanyang ito ay naging biktima ng isang malaking paninira. Isang pekeng kaso ng corporate espionage na idinisenyo para sirain ang isang inosenteng tao. Lumingon si Raja kay Marco, na ngayon ay namumutla na. Isang plano na isinagawa mismo ng ating Vice President, Mr. Marco Serrano. Nagsimula ang bulungan. Tumayo si Marco. This is absurd. Anong ebidensya mo, Raja? Ebidensya? Tanong ni Raja. Sa screen, lumitaw ang isang video. Isang video ng hacker ni Marco sa loob ng isang interrogation room habang isinasalaysay ang bawat detalye ng kanilang usapan, kabilang na ang bayarang nangyari. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Pekeng video yan. Pwede niyong pekein ang kahit ano. Tama ka, Marco, sabi ni Raja. Gaya ng pagpeke mo sa mga server logs at email trail, lumipat ang imahe sa screen. Ipinapakita ang technical breakdown ng digital forensics team ni Gideon na malinaw na nagpapakita kung paano minanipula ang bawat ebidensya. Hindi na mapakali si Marco sa kanyang upuan, ngunit hindi pa tapos si Raja. Pero ang tanong ay hindi paano. Ang tanong ay bakit? Bakit gagawin ng isang mataas na opisyal ang lahat ng ito para lang sirain ang isang kasambahay? Ang tingin ni Raja ay tila isang punyal na tumatarak kay Marco. At ang sagot, mga Ginoo, at binibini, ay hindi matatagpuan sa kasalukuyan, kundi sa nakaraan. Sa hudyat ni Raja, tumayo si Hiraya. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanya na ngayon. Sa una, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pagkatapos ay hinawakan niya ang notebook ng kanyang asawa. Ang pangalan ko po ay Hiraya de Leon. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Asawa po ako ni Leonardo Leo de Leon, isang construction worker. Binuklat niya ang notebook. 5 taon na po ang nakalipas. Namatay ang asawa ko sa isang aksidente sa construction site ng Primex Construction. Ang bawat salita ay mabigat. Ang sabi po nila, aksidente. Ang sabi po nila, nabayaran kami ng tama. Pero ang totoo po, pinatahimik lang nila kami. Isa-isa niyang binasa ang mga nakasulat sa notebook, ang mga reklamo, ang mga substandard na materyales, ang mga patakarang hindi sinunod, at ang project manager na nag-aproba ng lahat ng iyon. Pagtatapos ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatitig kay Marco. Ang taong nagtago ng katotohanan ay ang taong iyon. Itinuro niya si Marco. Sa sandaling iyon, ang pinto ng boardroom ay muling bumukas. Pumasok ang ilang mga matatandang lalaki at babae. Ang kanilang mga mukha ay puno ng lungkot at galit. Sila ang mga pamilya ng iba pang mga manggagawa na nasaktan at namatay sa ilalim ng pamamahala ni Marco sa Primex. Napatayo si Marco, gulong-gulo ang isip. Mga kasinungalingan. Lahat yan ay kasinungalingan. Wala kayong patunay. Wala nga ba, Marco? Mula sa pinto, 2 pulis na nakauniforme ang pumasok.
Sa likod nila, si Rody, ang hardinero, na may kasamang abogado. Siya na pala ang naging susi para buksan ng lahat. Nangako ng testimonya kapalit ng proteksyon. Nilapitan ng mga pulis si Marco. Mr. Marco Serrano, inaaresto ka namin para sa mga kasong perjury, corporate sabotage, at multiple counts of reckless imprudence resulting in homicide. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng galawin. Raja, may usapan tayo. Sigaw ni Marco habang pinoposasan, ngunit si Raja ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hiraya, na ngayon ay tahimik na lumuluha. Mga luha ng katarungan, mga luha para sa wakas, ay nabigyan ng kapayapaan ang kanyang asawa. Hinila ng mga pulis si Marco palabas ng kwarto, habang ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pag-flash. Nang tumahimik na ang lahat, at ang naiwan na lang ay sila, dahan-dahang lumapit si Raja kay Hiraya. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin, puno ng bagong paghanga at respeto sa babaeng akala nila'y isang magnanakaw. Dahan-dahang kinuha ni Raja ang kamay ni Hiraya. Isang kilos na hindi inaasahan ng lahat. Tapos na, Hiraya. Bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Tapos na ang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang malaking pagbabago, hindi lang para kay Hiraya, kundi para sa buong Fuego Corp. Ang iskandalong isiniwalat sa boardroom ay yumanig sa mundo ng korporasyon, ngunit sa halip na magdulot ito ng pagbagsak, nagdulot ito ng paglilinis. Sa utos ni Raja, isang malaking pondo ang itinatag, ang Leo de Leon Foundation, na nakalaan para tulungan ang mga pamilya ng mga manggagawang naabuso at naaksidente sa trabaho. Nagpatupad din siya ng mga bagong patakaran sa loob ng Fuego Corp, mga patakarang nagbibigay ng higit na proteksyon at benepisyo sa mga empleyado, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Isang hapon, ipinatawag ni Raja si Hiraya sa kanyang opisina, ang mismong opisina kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, wala nang takot o pag-aalinlangan sa puso ni Hiraya. Pinatawag mo daw po ako, Sir Raja, sabi ni Hiraya, may kasama ng ngiti. Raja na lang, Hiraya, sabi nito, isang bahagyang gabi ng ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. At oo, may alok ako sa'yo. Inabot niya rito ang isang folder. Ayokong bumalik ka bilang kasambahay. Binuksan ni Hiraya ang folder. Department Head, Employee Welfare and Grievances Committee. Gusto kong ikaw ang mamuno sa bagong departamentong ito. Pagpapatuloy ni Raja. Ikaw ang magiging boses ng mga empleyado. Titiyakin mong walang sino man ang muling makakaranas ng inhustisya sa loob ng kumpanyang ito. Dahil naramdaman mo, dahil alam mo, walang mas karapat-dapat sa posisyong ito, kundi ikaw. Naluha si Hiraya. Hindi na mapigilan ng emosyon. Hindi ito dahil sa posisyon o sa sahod. Ito ay dahil sa tiwala. Pero, high school graduate lang po ako. Ang integridad at katatagan ay hindi natututunan sa universidad. Hiraya, nasa puso yan. At sa aspetong yan, mas kwalipikado ka kaysa sa kahit sinong may doctorate degree. Seryosong sabi ni Raja. Tinanggap ni Hiraya ang alok. Sa unang araw niya sa kanyang bagong opisina, ang mga empleyadong dati humuhusga sa kanya ay siya ngayong bumabati ng may paggalang at pasasalamat. Siya ay naging isang buhay na simbolo ng pag-asa sa loob ng toreng bakal ng Fuego Corp. Isang Sabado ng umaga, nagulat si Hiraya ng isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bagong, mas maayos na apartment. Isang apartment na si Raja mismo ang nag-ayos para sa kanila. Saan tayo pupunta, Raja? Tanong ni Hiraya nang makasakay. May isang tao tayong kailangang bisitahin, sagot lang nito. Nagmaneho sila palayo sa syudad
hanggang sa marating nila ang isang tahimik na sementeryo. Sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, may isang simpleng lapida. Leonardo Leo de Leon, isang mapagmahal na ama at asawa. Tumayo si Raja sa tabi ni Hiraya habang inaalay nito ang mga bulaklak. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang si Hiraya na magkaroon ng sarili niyang sandali. Salamat, Leo. Bulong ni Hiraya sa hangin. Natupad na ang pangarap mong hustisya. Patawad kong ngayon lang. Tumingin siya kay Raja. Salamat sa pagsama mo sa akin dito. Dapat lang, sagot ni Raja. Ang kanyang tingin ay puno ng respeto. Gusto kong malaman niya na ang pamilyang iniwan niya ay nasa mabuting mga kamay na. Gabi na nang makabalik sila sa mansyon. Naglalaro si Tala sa dalampasigan sa likod ng Casa Aplaya. Habang sina Raja at Hiraya ay nakaupo sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw. Alam mo ba, simula ni Raja, habang nakatingin sa dagat, matagal na akong galit sa mundo. Ang tingin ko sa lahat, may presyo. Ang tingin ko sa lahat, manloloko. Sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat, ang tungkol sa dati niyang kasintahan na ipinagpalit siya at ang mga sikreto ng kumpanya para sa pera. Ang sakit na naging lason sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Lahat yan ay totoo pa rin sa isip ko. Pagpapatuloy niya. Hanggang sa isang gabing may pumasok na isang maliit na anghel sa opisina ko, hindi para magnakaw, kundi para ayusin ang mga perang nagkalat. Napatingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal na niyang kinalimutan. Binago ninyo ni Tala ang lahat. Tinuruan ninyo akong muling maniwala na mayroon pa ring kabutihan sa mundo, na may mga bagay na hindi nabibili ng pera, katulad ng integridad, katulad ng pagmamahal. Natahimik si Hiraya. Ang puso niya ay kumakabog. Hiraya, sabi ni Raja. Dahan-dahang kinuha ang kanyang mga kamay. Hindi ko maibabalik ang nakaraan mo, pero hayaan mo sanang maging bahagi ako ng kinabukasan mo. Hayaan mong tulungan kitang buuin muli ang iyong mga pangarap, ang iyong Hiraya. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng alon, walang engrandeng proposal, walang mamahaling singsing, tanging dalawang pusong sinugatan ng nakaraan at pinaghilom ng pagkakataon. Ngumiti si Hiraya. Isang ngangiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. Gusto ko yan, Raja. Mula sa malayo, tumakbo papalapit si Tala. Nanay, Mr. Raja, tignan niyo po, may shooting star. Tumayo sina Raja at Hiraya. Niyakap ni Raja ang mag-ina. At habang tinitingnan nila ang isang bituin na dumaan sa langit, 3 anino ang nabuo sa buhanginan. Hindi na hiwa-hiwalay, kundi isang buo. Ang anino ng isang bagong pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng pag-asa, pagtitiwala, at isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang yaman sa mundo. Ang simula ng kanilang Hiraya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa tibay ng paninindigan at sa busilak na puso. Ang aral ng kwento. Sa gitna ng kadiliman ng pagdududa at kasakiman, ang isang maliit na ilaw ng kabutihan at integridad ay sapat na para baguhin ang lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may natutunan kayo sa kwento ni Raja at Hiraya. Ano pong masasabi ninyo sa ating kwento ngayong gabi? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lang po ninyo sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload.
Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.